Magandang araw mga kadi, kadepartamento ko sa edukasyon sa pagpapakatao. Mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na kay Ma'am Tess Mateo, ang aming butihing head teacher, at kay Ma'am Dondi Vergara, ang aming masipag na master teacher. Salamat pong muli sa pagtitiwala at ako'y inyong naatasang talakayin ang paksang RA 11476. Naisabatas na ang Senate Bill 860 at tinawag itong Republic Act No. 11476, a Good Manners and Right Conduct and Values Education Act. Ganap itong naging batas ng permahan ni Pangulong Duterte noong June 25, 2020. Ang batas na ito na marahil ang makatutulong sa paghubog ng mga mapanagutang kabataan. Upang ang asignaturang ating itinuturo na dati ay binabaliwala o minamaliit lang, ay mabigyan na sa wakas ng importansya sa akademya dahil ang ating asignatura ang itinuturing na puso ng edukasyon. Interview mula sa isa sa mga principal authors ng RA number 11476 na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Kung bakit napag-isipan ninyo at napagpursigihan na dapat talaga ibalik ang good moral and right conduct at saka values education sa ating mga paaralan. Samantalang meron naman yung pagpapakatao pero silang may pagpapakatao ipinalit dati. Hindi ba sapat na yon o talagang dapat ibalik natin itong GMRC nito and values education? Yes, alam mo, George, nahalata ko na itong mga bagong henerasyon ng mga kabataan na yon, marami po na tayo napapanood sa news na in terms of bullying. Di ba, ako po yung nag-lead ng anti-hazing law together with Senator Ping Lacson dahil sa kay Acho Castillo. Tapos nakita po natin maraming mga bubuy ng mga kabataan nila. Nakakalimutan na po yung napakasimpleng opo, yung pagbibigay po ng dignidad sa kanilang mga elders, sa kanilang mga nanay at tatay. Nakita din po natin ay nawawala na po yung godliness, yung cleanliness, napakasimpleng cleanliness, nawawala na rin po yung respeto sa kapaligiran. At when I did my research, nalaman ko po na nawala na pala itong GMRC. So, nung panahon natin na, George, hindi na siguro, medyo bata pa kasi si Mimi at Princess. Pero nung panahon po natin, George, ay nandun pa yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Bago lang po natanggal yan eh. Tinanggal po yan, I think, just about maybe last 2013, less than a decade ago. And nakita naman po natin ay nawawala na po itong good manners at right conduct. Kaya alam mo, nakakaingit kasi ibang bansa, George, Mimi, and Princess, no? Katulad ng Singapore, ng Japan, meron po silang ganitong klaseng course na kurso sa kanilang curriculum sa eskwelahan, which is good manners and right conduct. Kaya yung mga Hapon, di ba napapansin nyo ay cleanliness number 1 sa kanila. Pag nanonood po sila ng international game or Olympic Games, kung nandun po sila sa stadium, sila na mismo kusang loob na nililinis na kanilang kapaligiran. No, they clean up from where they were or where they are. Kung tayo nga naalala ko nung nag-celebration yata tayo ng New Year's doon sa Luneta, ay puno-puno ng basura. I think toneladang basura ang naiwan. Ilang tonelada? Talagang toneladang tonelada. At ganito din po sa Singapore, meron din po silang kursong ganito, kaya ang disiplina sa kanila ay napakatindi. Kaya mas maganda siguro, maibalik po natin ito sa curriculum. And napapasalamat po ako sa ating Pangulo dahil napirmahan niya kaagad ito. And it's now going to be part of the curriculum of DepEd. Kaya napaka-exciting times po ito. Babalik po muli ang values education at good manners and right conduct para sa ating mga kabataan. Sir, anong year level po magsisimula? Halimbawa, ito ba ay pwede nang maisama sa tinuturo ng mga preschool? O ito ba ay dun lang sa K-12 isasama? Ano po ang period ng
na base po sa inyong panukalang batas o sa inyong batas sa naging batas na ito, yung coverage po para maituro ang GMRC and Values Education? GMRC, George, will be taught at grade from K to 12 siya. Kindergarten level, it will be integrated sa kanilang daily learning activities. Siyempre kindergarten, so padaplis-taplis lang po yan sa kanilang daily learning activities. Pero from grade 1 to 6, magiging core subject po siya, one subject a day yan, one class a day of 40 minutes. Hindi katulad dati, ang mga values, good manners, parang padaplis-daplis lang siya sa kanilang mga lesson plans, no? Wala talagang core subject on GMRC. So, ngayon po, tuturuan nila tong 1 to 6, grade 1 to 6 ng 40 minutes a day. And then for 7 to 10, magiging values education na po siya. That's the core subject na values education. Pero ang kagandahan po nito, every day, meron talagang subject na good manners and right conduct from grade 1 to 6 para ipasok talaga, no, mailagay as parang muscle memory ng kabataan. Yung, for example, love to the environment, yung cleanliness, yung paglilinis ng kapaligiran, yung pagmamahal ng sarili. Mga kapatid, alam mo na yun, napakarami din mga kabataan are prone to self-abuse or suicide, di ba? No? Medyo depressed na sila. So, yung love of oneself, tuturo natin yan sa mga kabataan. Yung pagre-respeto sa mga elders and elderly and people of higher position and of authority. So, napakaganda po ito dahil talagang ito po isang subject na hindi naman mahirap gawin. Napakadaling gawin, pero graded po siya. Diba? So, maganda itong pakinggan sa mga kabataan. At alam mo, yung mga kabataan, tuwan-tuwa. Trending na trending. Doon nga sa Facebook page ko, almost 1 million hits yung pagpasa po ng GMRC dahil napaka non-controversial, napaka-happy measure, at tuwan-tuwa po yung mga magulang. I think tuwan-tuwa po yung magulang. Lalo na yung mga working parents, yung mga nanay at tatay na nagtatrabaho, yung mga OFWs, di ba? Dahil minsan naiiwan nila sa tahanan ng kanilang mga magulang, mga lolo at lola, mga kabataan. Siyempre hindi na mismo hands-on yung mga nag-aalaga sa mga kabataan. So at least it is now back to the curriculum of DepEd at matuturo muli ito sa mga kabataan. FB post na Senator Joel Villanueva, isa rin sa pangunahing may akda o nagsulong para maisabatas ang GMRC and VE Act. Natunghayan natin ang mga pangunahing impormasyong dapat nating malaman sa GMRC and Values Education Act. Ating himay-himayin ngayon ang mga importanteng detalye na magdudulot ng tiyak na pagbabago sa ating departamento sa oras na maipatupad na ang batas na ito. Ang GMRC and Values Education Act ay napapanahong batas upang itaguyod ang magandang asal at disiplina sa mga kabataan sa henerasyon ng new normal at teknolohiya o tinatawag nating Generation Z. Nilalayo ng pagsasabatas na ito na lalong maitanim ang disiplina, pagpapahalaga, respeto, pagmamahal sa bayan at sa kulturang Pilipino sa puso ng mga itinuturing na pag-asa ng bayan, simula pa lamang sa pagtungtong nila sa kinder hanggang sa senior high school. Papalitan nito ang ESP curriculum. Tatawagin na itong GMRC sa elementarya at Values Education naman sa high school. Ang
pagsasabatas ng GMRC o Values Education bilang isang core subject ay nangangahulugan na kagaya ng English, Math, at Science, ito ay tuturo na rin na may kaparehong time allotment. Signaturang ito ay napakahalaga dahil malaki ang magiging kontribusyon nito sa pag-unlad ng ating bayan. Kung matuturuan ng tamang asal at gawi ang mga kabataan, magkakaroon sila ng dekalidad na pamumuhay na siyang inaasahan sa mga mapanagutang mamamayan. Kung madidevelop ang ganitong klasing mga tao, mapapabuti ang pamayanan o lipunang Pilipino. Yan ang misyon natin as teachers. Hindi ganun kadali dahil we cannot change the person overnight. It takes long process dahil mahaba at masalimuot ang proseso ng edukasyon. Marami din ang dapat mag-contribute para sa edukasyon ng isang bata. Sabi nga, it takes a village to educate a child. At bilang values education teachers, we are actually contributing to the totality of their well-being as human person. Sa pagkilala ng gobyerno sa halaga ng values education, nagpapatunay lang na ang ating responsibilidad bilang mga guro ay hindi biro. Napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa ating mga guro dahil sa RA 11476. Sabi nga sa movie ng Spider-Man, with great power comes great responsibility. So, ano ang implikasyon at magiging hamon ng RA 11476 sa ating mga guro? Pasok dyan ang masalimuot na internalization process. We, teachers, should provide in our values education classes a process na kung saan mai-internalize ng estudyante ang pagpapahalaga o kagandahang asal para maisapuso at maisabuhay ang naituro. Halimbawa, anong mga positive na kwento ang pwedeng magsilbing good example ng lesson? Isang classmate na may ginawang mabuti, isang taong na-feature sa news, isang fictional story na may magandang aral, isang bayani sa ating kasaysayan, isang kwento sa Bible, o isang past experience ng bata o ni teacher. Anong mga negative na kwento ang pwedeng maging opportunity para matuto sa pagkakamali? Mga family problems, isang incident sa school, mga cybercrime, mga aksidente, mga natural calamities, o mga social issues. Kung mai-internalize ng bata ang values, etiquettes at proper modes of behavior habang bata pa, kahit lumaki na siya, more or less ganyan pa din ang kanyang gagawin sa pagtanda niya. Sabi nga sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Importante na magkaroon ng aksyon ang bata at maramdaman nila ang halaga ng pagsasabuhay ng natutunan nila dahil may silbi ito sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, saan makikita ng mga bata ang real-life application ng lesson mo? Sa bahay ba? Sa kalye? Sa school? Sa tindahan? Sa simbahan? O sa internet? O kaya naman paano magagamit sa kabutihan ang output, yung product o performance na pinagawa sa mga bata? Para ba sa everyday use sa bahay? Para magamit bilang resource sa classroom o sa campus? Para makadamay sa isang kaibigan? Para ma-address ang problema sa community? Para mag-raise ng awareness sa publiko? O para makatulong sa mga kapuspalad? Tunay ngang napakalaking hamon ito sa ating mga guro
sa oras pa lang nagugugulin sa pagpeprepara ng lesson. May epekto din ang batas na ito sa mga non-values major na nagtuturo o magtuturo pa lang ng values education. Sa mga matagal nang nagtuturo, in practice, nakuha na nila ang tamang diskarte sa pagtuturo nito. Kailangan na lang ay upskilling. Kung mga bago naman sa pagtuturo, dahil we cannot give what we don't have, siguro ito na yung panahon, kung gusto mo talagang magturo ng values education, ay mag-enroll sa MA, specializing values education. O kaya ay dumalo sa mga seminars and trainings. Ngunit tandaan na higit sa lahat ng anumang credentials, ang pagsasabuhay ng kanyang itinuturo ang mas kinakailangan at higit na inaasahan sa ating mga values education teacher. Walk your talk, gaya ng itinuro sa atin ng ating great teacher na si Jesus, at siguradong magiging kwalipikado ka. Tandaan, teaching that impacts is not head to head, but it is heart to heart. Thank you po sa pakikinig. Bye-bye!